Hindi siya magiging biyaya, kundi kabigatan. Kaya nga ang utos ng Diyos sa lahat ay isa lang. Kung ano yung narinig mo, yan na yan. Gawin mo na siya. Hindi mo na kailangan magtanong pa ng maraming ulit kasi alam mo na yung tungkulin mo. Eh, anong problema kung ninakawang ka, kung sinampal ka, hindi mo ba alam yung tungkulin mo magmahal, magpapakancel ka ba ba? Kasi, alam mo tungkulin mo. Kailangan mo ba ng payo? Ang humingi ng payo, hindi alam ang tungkulin niya. At hindi narinig ang dapat niyang gawin. Sa akin po na-discover sa lahat ng counseling. Bibihira po yung nagtanong na hindi niya alam ang gagawin. Lahat po alam nila. At ang reason ba't sila nagtatanong? Sapagat gusto po nila na yung kanilang mithiin ang maganap. Na baka sakaling magbago ng posisyon ang Diyos, magbago ng kaisipan, magbago siya ng balak. At yun ang iniintay nila. Ladies and gentlemen, si balak lang po ang magbabago. Ang balak ng Diyos walang pagbabago. So, kinakailangan tayong makaintindi ng sinabi na bibilang in the word of the Lord is settled in heaven forever. That is unchanging, free from error, free from decay, free from mistakes, infallible, perfect. Meron po sa akin nagtatanong, noon pa tong tanong na to, years ko pa to Bakit ika tumulad sa amin? Ito bahagi po ito na sinishare ko. Kasi mga churches ng mga kaibigan ko, lahat yan daming papel yan, daming guidelines. So hindi naman tayo against yan, reminder yan Sabi nila sa akin, bakit ika gumayo sa amin? Baka hindi ito makalimutan ng mga tinuturuan mo. Sabi ko, okay naman yan, magandang reminder yan, biblical yan Ito po yung sagot ko, gusto kong pakinggan yung lahat. Actually, secondary lang to Once na naipangaral na ang Word of God, yan na ang guidelines mo. Once na naipangaral na ang Word of God, yan na ang guidelines mo. Na kung ano yung sinabi sa pulpito, kung ano yung pinaabot, yan na yan. Kaya nga kung sumusulat kapag nakikinig ka at umating ka ng gawain, dala mo na yung guidelines mo. Sapagat yung pinangaral sa iyo, yan na ang guidelines. Sapagat yan na ang will ng Diyos. Secondary na lang. Halimbawa, sinabi na huwag kang mga agaw ng asawa. O yun na yung guidelines mo, yun na yung will ng Diyos. Pag sinulat sa papel, reminder na lang yan. Pero una sa lahat, kahit alang papel, guidelines mo na yan. At pag ito mismo yung binabasa mo, guidelines mo na yan, kahit ala ka sa church, ala ka sa gawain, ala ka sa seminar, ala ka sa meeting, ala ka sa discipleship. Sapagat yung sinasabi ng Panginoon niya na ang will niya, yan na yung gusto niyang mangyari, at yan na yung guidelines ng buhay mo. At pag ito'y sinunod mo, kahit ayaw ng diablo, blessed to overflowing ka. Dahil kung hindi natin ito tatanggapin, hindi lalakaran, hindi susundin, hindi isa sa puso, useless lang itong mga papel na isusulat sa blackboard at ibibigay sa inyong lahat. Anong tawag doon? Scratch paper. Ngayon lang yun. Dahil hindi higit yung naisulat doon, kasi sa katotohanan matagal lang nakasulat. Yan ang kailangang maintindihan ng church. Kung bakit dumadaming gasto sa church, sa papel, sa xerox, sa stapler, sa marker, sa ballpen. Sabi ko, tumahanap pa po tayo ng mga guidelines, ng mga rules. Ito na siya. Na kahit nag-iisa ka, nasa bahay mo ikaw, alam mo kung ano yung rules ng Diyos. And then live with it, do it, apply it. Ang sabi ron, ang sugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi ng negative. Hindi ng complain, hindi ng gossiping, hindi ng issue, hindi ng chismis, hindi yung sabi-sabi ng sino-sino. But the Word of God, and that is your guidelines. Kailangan mo ba ng papel? Kailangan mo ba ng kukumbang? Kailangan pa ba ng xerox? Ang gina-guidelines lang niya yung mga schedule para alam natin kung ano ipagpipray natin, yan yung mga item natin, yung susunod nating mga gagawin na hindi nakadetalya rito. Pero ito'y mula rito, utos ng Diyos galing rito. Amen? Sapagat hindi siya nakalagay sa chapter at verse kung nasan dito. Para yung ating tunggulin ay matagal na nandito. Nang sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo,
In Matthew 23:23 and Luke 18:12 na, nagbibigay kayo ng mga ikapu. Naghahandog kayo. 2 beses kayo nag-aayon, hindi niya sila inawat. So, ang ibig sabihin, tinatanggap ng Lord yung ikapu kahit sa bagong tipan. At hindi lang ikapu, kundi pati kaloob. Kasama na rito yung offering sa radio, sa TV, sa mission of love, food offering, pagpapala sa lingkod ng Diyos, first fruit, so forth and so on. At doon na po yung sa salitang offering. Amen? Tithes and offering, doon na lahat yan. Term na gamitin mo man yung sacrificial, pledge, vow, parehas lang po yan. Pumapaloob na po rito lahat yan. And yet, the Lord added and said, nga, ginagawa nyo yan. Pero kung bakit niya dinidiling salitan, dagdagan nyo ng faithfulness at ng mercy sapagkat alam na mga Pariseo at hindi nila ginagawa. Alam ng teacher of the law yan sapagkat yung 5 books of the Bible, yung Pentateuch, Genesis to Deuteronomy, naglalaman yan. Lalo na si Deuteronomy, about laws and graciousness na yung sinasabi ron. Alam niyo kung paano kayo kinabagan ng Diyos sa ilang. Nilabas niya kayo sa Ehipto, paano niya kayo pinakain. Alam nila ang Diyos mahabagin. And bilang scribes and Pharisees and teachers of the law, they know the character of God. They know the very nature of God, but they don't do it. So Jesus said, add faithfulness, add mercy. Kaya yung ginagawa niyong pag-iikapo, pagkakaloob, ay mabuti. Pero dagdagan nyo ng talagang tungkulin ninyo, ay maging mahabagin kayo. Yung mga nangangailangan, tulungan nyo, yung mga pulubi, bihis sa inyo. Yung mga ketungin, huwag nyong layuan, huwag nyong takbuhan, huwag nyong irapan, huwag nyo silang i-persecute. Yung mga Samaritana, huwag nyo sabing unholy sila at kailangan holy, ang clean sila, kailangan clean. Be merciful. Ginagawa niya pong buhay ang bibilihan sa atin. Because we are living in the days of God's Rema. Nga walang Bible study sa panahong ito ngayon, lahat po ay revelation ng Diyos. Yung anointing ng Holy Spirit ay sapat na para buksan ang kasulatan. At kahit anong pag-aaral mo, hindi mo ito maintindihan. You must be taught by God. At yan ang sabi ni Jesus in John 6:44 and 45. Those who listen to the Father will come to me. And all of them will be taught by God. Of course, I don't deny na marami nakakapagturo ng binabanggit ko na nilibro at talagang sinisystematic yung kanyang theology at yung kanyang teaching. Pero alam mo ba ninyo, kaya pong gawin po yan ng hindi ligtas na religious leader. Kayang gawin niya na maraming theologian at may doctorate na religious leader. Dahil marami silang sinulat na libro patungkol sa historical, cultural background ng mga Jew. Dahil napapag-aralan siya. Ang ginamit nila ay talino. But to explain that in the Spirit and to bring the heart of God in that matter, hindi po magaganap. At gawing rema yan at buhay na buhay, hindi mangyayari. It must be done in the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin. Alam nila ang tungkulin nila, hindi nila ginagawa. Naghihintay lang Misaya. Ay nung dumating, ayaw naman nila. Pinuprove na nga ni Jesus siya yung Misaya. Lahat ng sign at emblems, evidences, ay sinasabi niya na. Pati yung buong Bible, from the Old Testament, kinukot niya na. From Genesis up to the prophet Malakay, the 39 books ay kinukot ni Jesus sa harap nila night and day, on and on and on. And then, they still reject Him. Wala namang propetang nagkot niyan ng buong scripture na yan. Except the Lord. At kung meron man nagkot ng ilang chapter, ibang-iba sa kinukot ng Lord, sapagkat yung kinukot ng Lord, pinipersonalize niya. Sapagkat siya nga ang propesiya na dumating na. Kaya palad ang bansang ito at ang church sa bansang ito, may Pilipinong apostol na nagsasalita sa Espiritu Santo, binubuksan ng kasulatan ng walang pandaraya at panluloko, walang bawas, walang dagdag mula sa Diyos na yung pinangangaral niya ay Tagalog na Tagalog, madaling maintindihan. Kaya gusto ng Diyos, yung mga anak niya ay palaging may sarili niyang distinction. May sarili niyang mark. Sabi niya, dapat hiwalay ang Israel sa Egyptian.
that there may be what? A distinction.